Magandang balita, boxing fans. Nonito Donaire official na pong in-announce ang kanyang laban dito po kay Rico Masuda. At pag-usapan po natin yung detalye, yung prediction ko, at anong masasabi ng mga tao. Actually, meron ditong isa nag-comment. Itong isa na to, sabi dito nakasulat, parang gagawing gatekeeper na lang si Donaire ng mga Hapon. Sir, makinig ka po sa sasabihin ko and let me tell you why Nonito Donaire is getting this opportunity. At speaking of opportunity, si Nonito Donaire nag-announce na. Ang tanong, si Jandrel Casimero kaya i-announce na ang kanyang big fight. Pag-usapan po natin yan. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Ang napakagandang balita po pumasok kani-kanina lamang at official na pong in-announce ang laban po ni Nonito Donaire sa isang press conference na naganap po sa Japan at sa Pilipinas. And let me explain why. Unex Boxing 5 sa March 15 po sa Yokohama ang laban na ito at si Nonito Donaire po ay nasa Pilipinas sa Omega Facilities if I am not mistaken. Doon po siya sumagot ng mga tanong sa press conference at samantalang kanyang kalaban ay nasa Japan. At gusto ko lang sabihin muna na ito po ay isang napakagandang event dahil mapapalaban po dito. Hindi lang po si Nonito Donaire at Rico Masuda. Nandyan din po si Anthony Olascuaga versus Jokiya Imura. Si Knockout Freshmart, kakalabanin si Sokichi Iwata, Ryusuke Matsumoto at si Yuni Takada. At again, Yokohama Buntai ang event location po nito. Na-excite ako, na-excite. Okay. Alright, again, ito po yan. At pinost na po natin yan sa ating social media account. Bago ko sabihin yung aking prediction and thoughts dito sa laban na ito, minsan yung mga Pilipino talaga, yung mga boxing fans, kahit hindi Pilipino, isip lang ng isip ng negative, no? Well, some of us could say that. I understand. Sinasabi nga nila, pag matanda na, yung boxer, hindi na kailangan lumaban. Bakit lumalaban? Dahil pera-pera na lang para kumita, tas ginagawang, sabi, kumbaga, legend, pinapain, ginagawang gatekeeper, yan, ganon-ganon. Iba po kasi yung sa sitwasyon ni Nonito Donaire. Hindi naman naghihirap si Nonito Donaire. Okay? And he wants to fight. Now, again, this is the same thing with Manny Pacquiao. He wants to fight. Pero may nagsasabi ba na gatekeeper siya? Minsan kasi haters lang yung mga nagsasalita ng ganyan. Nonito Donaire deserved that fight. And the reason why he got that fight is because he is rated. It's because he is still good. Itong sasabihin ko sa inyo, pakinggan mo ha, yung kanyang huling laban kay Seiya Tsutsumi, hindi siya pinala doon, pero I mean, pwede siyang manalo doon. Nagkataon lang talaga na medyo, if it was the younger Donaire, yung sinasabi nga nila, it would have been different. But it is all part of growing up and growing old. But Nonito Donaire can still keep up. And I tell you right now, I think may pag-asang talunin ni Nonito Donaire itong kalaban niya. Alam mo kung bakit? Ito, tingnan mo muna yung kartada ni Nonito Donaire. Nonito Donaire, 43-9. At the Filipino Flash is already 43 years old. Ito po yung kanya pong mga huling laban. And of course, nakatatlong talo na po siya sa 6 na laban. Yun niya lagi yung tinitingnan ko, yung 6 na huling laban or the last 2 years. So, Seiya Tsutsumi, split decision. Barrios, talo siya dito, unanimous decision. Kay Campos, nanalo siya doon. And, of course, Naoya Inoue. So, I think, arguably, while I wouldn't, hindi ako nagrereklamo sa pagkatalo ni Donaire kay Seiya Tsutsumi, but arguably, that was a fight that he could have done a little bit more and he could have won. Right? So, and I think he would do better in this one kasi again, magkasunod. December siya huling lumaban. March, mapapalaban na kagad siya. So, the conditioning is the concern that we have and I think may continuity. I think pwede. Now, the problem is, ito, mapapalaban na naman siya sa isa pong knockout artist. 8 of 9. Bata pa, 28 years old, coming into his prime. At nakalaban na rin po ito ni Jonas Sultan. Si Jonas Sultan, ito po, banda rito muna, Jonas Sultan muna tayo. Jonas Sultan na KO in the first round. Hindi yan mangyayari kay Nonito Donaire. Pero ito, papansinin mo.
Si Seiya Tsutsumi, tinalo po itong si Rico Masuda by unanimous decision. Now, I'm just saying that there's a connection. Ibig sabihin, tinalo niya, tinalo siya ni Seiya Tsutsumi at si Nonito Donaire ay tinalo rin ni Seiya Tsutsumi via split decision. Unanimous decision, split decision. Again, age will always be a factor. Age will always be a consideration. But the way yung disiplina niya at mas matagal na siya ngayon dito sa Pilipinas, Japan, lapit lang. And Japan, pag mga big fights talaga ng mga medyo maliliit na division, dyan talaga. No? Yung mga big time fight dyan talaga. So I'm telling you this, Nonito Donaire, yung huling laban niya, muntik na nga niyang matalo. Basta makakuha siya ng tiyempo, kailangan manakaut kagad niya. I mean, it's gonna be hard kasi Rico Masuda is a young fighter. Isa pa lang ang talo, wala pa nakaka-knockout. Yung Seiya Tsutsumi. But if, sa akin initial thoughts ko, Nonito Donaire can win by knockout or prediction, by knockout or decision. Yung decision, pag close talagang, honestly, I would say Japan. Kasi, alam mo na, ganun talaga eh. Pero I hope pag nakahanap ng tiyempo si Nonito early, tapusin niya na kagad, give it all he got. And that's my initial thoughts na pwedeng mangyari dito sa laban na ito. Okay? So, congrats kay Nonito Donaire. May laban na naman. Respeto kasi yan. Nonito Donaire is well respected sa Japan and that's why people are giving him opportunity, giving him money, giving him all of these fights. And these are not just regular fights. Big fights po ito, no? I haven't confirmed yet if this is an eliminator or anything like that. But I know it's something significant. Again, sabi ko nga, pag ikaw po ay sikat or kilala na mga bantamweight, super bantamweight, the place to fight is not anywhere else. Japan, yan, mga Japan, America, yan talaga yung kung gustong sumikat. Pag sa ibang lugar kasi medyo hindi masyado napapansin eh. So, speaking of hindi masyado napapansinin, gusto ko lang sabihin sa inyo, abang-abang lang din kayo guys. Magkakaroon na rin ng announcement si Casimero. At sana si Luis Neri na ang i-announce niya, ha? Kasi kung hindi pa yan si Luis Neri, hindi na naman significant yung mga kalaban niya, parang hindi na maganda. So, sana maging significant opponent na at sana matuloy na yan. Pero sasabihin ko sa inyo, parang feeling ko, Luis Neri na yan eh. Sana lang sa Japan, huwag sa Kyrgyzstan. Kasi wala namang masyadong taong nanonood dun eh. Kyrgyzstan na nakikinabang talaga sa kanya. But anyway, as long as there's a big opportunity, then why not? So good luck kay Naoya Inoue tuloy, kay Nonito Donaire at sana manalo siya dito para mapatahimik yung mga haters niya. And I think he can.